Ninth day na tayo sa 3D tutorial. Ayan. Ang mga nagawa na natin ay ito na yung kinalabasan. Ayan. Ang last natin yung tungkol sa balusters. Tapos handrail dyan sa ports. Ngayon, sa roofing na tayo. Before tayo gagawa ng roofing, kailangan natin ng guide. Kaya, open natin yung floor plan natin sa tutorial. Kasi, nung ginawa natin yung floor plan, hindi natin pinroject yung roofing. Kaya gagawa tayo. Yan. Punta ako ng walang layer. Walang nakalagay na layer ng tungkol sa roof. Yan. Roof line. Lagay ko sa kulay blue, 5. Tapos close. Yan. Punta ako ng layer ng roof line. Polyline PL. Yan. Ganon din dun sa kabila. 45 degrees. Yan. Yun. 45 degrees. Pero tandaan mo, hindi lahat ng roof naka 45 degrees yan O yung tinuro sa school sa atin, 45 degrees yung mga ginagawa. Pero pwede mong i-control yan para magandang tignan yung roofing mo. Yan pwede mong i-control. Yan Yan. Kasi minsan, pag 45 degrees yan, minsan ang pagit tignan. Kailangan mong pataasin. Kunyari, may attic ka dyan, kailangan pataasin yung dormer. Kunyari, may dormer window ka doon sa attic. Kailangan mong pataasin. Kasi pag minsan, pag mababa ito, almost flat yun. Tapos, pag sobrang taas naman to, tapos naka 45 yun, minsan maliit yung itsura ng dormer sa 45. Kaya kailangan mong iayos. Kaya hindi palaging 45 degrees yan. Mirror ko. Yun. Tapos, para sa roof eaves, polyline. Yan. Sa wall. Sa wall ako. Hanapin ko yung intersection. Yan yun. Polar tracking. Intersection. Mag-i-snap siya doon. Yan. Ganun din to. Gagawin ko, didikit ko dito. Yun. Nagkaroon na. Yun. Ganon din dito. Yan. Yun, lumalabas na. Yun. Tapos, dito. Yan. Kung ano yan, yung distance niya doon sa center ng column, kailangan ganun din dyan. Kaya, putulin ko. Polyline. Yan. Stop ko siya sa intersection. Click. Tapos tapatan ko yun. Putulin ko. Tapos gawa ko ng polyline. Mirror. Para pag in-offset ko yan, same distance ng inch. Mirror. Yan. Kunin ko sa center. Mid between 2 point. Center ng column, center din ng column para parehas. Yun. Yan. Mirror. Same thickness, kaya gamitan ko ng 45 degrees para yung distance nito parehas din dyan. Mirror. Yan. First point, second point. Yan. No. Enter. Yun. Ngayon, pag okay na yan, i-close ko na siya. Radius 0. Fillet. Radius 0.
Yan. Close ko yung mga bawat side. Hmm. Hmm. Pag okay na siya, try kong tingnan kung okay na siya. Click. Yun. Offset ko siya ng 1 meter. Alisin ko to. Tapos, extend. Para umabot sa corner ng roof eaves. Yun. Ganun din yan. Yan. Ito, hindi pwede. Pwedeng andito siya. Depende. Kunin natin yung midpoint. Yan. Yan siya. Yan. Kaya, trim ko siya. Fillet. Yun. Tapos, BL. Sa corner. Yun. Yan ang gagawin nating roofing. PL. Dito. Tapos doon. Yan. Select ko yung mga tungkol sa roof lines. Yan. Click. Click. Shift Control C para sa block. Yan. Dilitin ko na siya. Shift Control B. Yan. Block na. Naka-block. Hindi mo kailangan pangalanan. Hindi mo magagamit yung pag-rename dyan, kaya huwag mo ng pangalanan. Importante, pag kinlik mo siya, nasa layer na roof line. Kasi pag minsan yan, inilayer mo siya sa roof line, pero nung i-block mo, iba yung andyan, ibang layer. Ang magiging layer pag naka-block, yung andyan, yung active na layer na naka-display dyan. Pero pag pinasukan mo, yung layer nung sinilect mo. Yung layer na ginamit mo. Yan. Ngayon, Shift Control C. Click. Punta tayo ng 3D. Yan. Ngayon, right click. Tapos, paste to original coordinates. Kasi naka-coordinates tayo. Naalala mo nung gumawa tayo ng floor plan. Tapos ito hindi na natin ginalaw. Kung iminugman lang. Yan. Sakto. Diba? Kaya pag titignan mo yon, yung floor plan mo, parehas lang sila. Yan i-close ko na to. Save. Yan. Natira na lang yung 3D. Kinlose ko yung floor plan. Ito yung tandaan mo. Kung ano yung object na ipinasok mo dito sa drawing mo, na galing sa ibang drawing, dala niya yung layer niya. Dati wala tayong roof line dito. Ngayon meron na yan, Kasi ito, ginawan mo ng roof line dun sa 2D. Tapos ipinasok mo dito, dala niya yung layer niya. Yan. Kaya hindi mo na kailangan gumawa ng layer pa na roof line. Dahil meron na. Yan. Gagawa tayo ng roofing, pero kailangan maayos. Yan. Gawa tayo ng pitch ng roof. BL. Yan, dito sa midpoint. Kasi center tayo doon sa 45 degrees. Ito yun, nasa center ito. Yan, yan. Kaya punta tayo ng front, kunin natin sa sentro. O kaya, kung gusto mong sure, gawa ka ng polyline din sa wall. Yan. Naka-layer windows ako. Papalitan ko lang mamaya. PL. Ganun din sa kabila. Tapos, offset tayo ng 1. Yung roof eaves natin. Yan. Yan. Ngayon, gawa tayo ng polyline. Yan. Oops. Hindi siya totally horizontal. Ibig sabihin, magkaiba. Yung kanila. Elevation nila. Ulitin ko, PL. Yan, perpendicular para totally horizontal. Ngayon, kunin natin yung center. Yan. Parehas din dyan, midpoint. Tignan mo, vertical na vertical. Makikita mo yan pag hindi siya vertical dahil ganito siya, yan,
Yan, makikita mo ganyan siya. Oh. Ngayon, pag vertical na vertical siya, yan, wala kang makikita gano'n. Tapos, perpendicular. Siyempre, 90 degrees pag perpendicular. Skolado, di ba? Midpoint. Kasi siyempre, sentro siya. Sentro rin ito. Kita mo, straight siya. Yan. Yan. Ngayon, yung slope, a-applyan natin ng 25%. Ang 25% is 1:0.25. Kaya PL 1 tapos 0.25. Yan palagi yung ginagamit ko dahil pag less than 25% yung side lock ng roof ko malaki. Pwedeng pagdating sa rib type, dalawang rib, or sa corrugated roof baka 3 corrugation. Kaya ginagamitan ko ng 25%. Kasi pag 25%, mabilis yung daloy ng tubig ng ulan. Pag less than 25% yan, mabagal, magdilik yung roof mo. Nasa book yun. Polyline, yan yung slope mo. Yan. Move, lagay ko sa kung saan papatong yung truss. Yung truss mo. Tapos yung tungkol sa top chord. Siyempre dito sa corner ng beam yan. Corner ng beam. Yan. Kaya extend ko na siya. Ano ba magiging height ng king post ko? Yan. Ngayon, pag mababa siya, pwede mo siyang palitan. Huwag lang ibaba mo pa ng 25% kasi pag ibinaba mo yung height, ibig sabihin yan, bababa rin yung percent of slope. Kaya pwede mo siyang itaas kung napapagitan ka sa height na yan. Yan, di ba? Yung height niya. Ngayon, LI ko to para alam ko ang idagdag ko. 1.15 siya. Yan. Gawin kong 1.5. Lengthen. Total. 1.5. Yun. Nagdagdag siya. Pag LI ko yan ngayon, LI, 1.5. Hindi yung gagawa pa ako ng line, tapos i-offset ko ulit, tapos trim. Hindi. Dugtungan mo lang. Yan. Itaas natin. Yan. Ngayon, anong slope to? Para ma-check mo kung tama o hindi. Gawa ka ng polyline. Yan. Tapos, 1. Taas mo, trim. Yan. Explode ko para malaman ko yung height. Ito yung mga kinukompute ko. Lahat ng kinukompute ko ng manual, makukuha lang sa computer yan. Kung 1 ito, di ba? Ano ang height? 0.42. Hindi exact na 42 yun kasi tino-digit ko eh. Tingnan nyo, F2. Saan ba yun? 0.4167. 0.4167 siya. 0.4167, calculate. 0.4167 divided by 1, di ba? Tapos times 100, o di 41.67%. 41.67. Ngayon, proportion siya dito. Tingnan mo yung height. Li, yan. 1.5 siya. Naka-proportion siya dyan. Ilan yung distance niyan? Yung horizontal distance, yung base ng triangle. Yan, di ba? 3.6. Kaya, rise over 1, calculate. 1.5 divided by 3.6. 0.6. Yan. 0.4166. Di ba? Pag minultiply mo by 100 yun, F2 natin. Pag minultiply mo by 100 yun, 41.67.
O, ilan ba yung kanina? Hanapin natin. Ilan ba yung kanina? Ano? 4167. Oh, proportion siya kasi. Ngayon, i-mirror natin sa kabila. Mirror natin sa kabila. Yan o. Yun. Extend para magkaroon ng roof eaves. Yan. Yan. Oh. Offset tayo. Bakit tayo mag-offset? Kasi para sa angle bar. Ilan ba yung size na angle bar na gagamitin natin? Kunyari 2x2 kaya offset tayo ng 0.05. Yan, 0.05. Tapos yung purlins natin kunwari 2x2, offset another 0.05 ulit. Yan. Tapos yung rib ng roofing. Yan. Offset natin 0.025. Yan. Close natin. Fillet. Oh. Tandaan mo yung mga ginamit dyan para sa pag-3D ng mga trusses. Yung angle bar, yung purlins, gano'n. Oh, ne? 0.05, 0.05, 0.025. Yan. Oh, siguro na to. Hindi ko na kailangan yan. Pati rin ito, hindi ko na kailangan yan. Kahit ito. Yan. Ngayon, yung sa fascia. Kunyari ang gagamitin natin is 2x4. Dalawang 2x4. Try natin. Trim muna natin. Trim. Yan, trim. Pati sa kabila. Yun. Trim. Yun. 2x4 tayo. Offset yung 4 inches is 0.1. Kaya, dalawa. Kunwari sila. Yan. Yan. Polyline tayo. Yan. Tapos, ito. O kaya i-close na natin. Maliban kung same elevation sila. O, hindi sila same elevation. Kaya, change properties natin sila. CX. Elevation. Yan o, varies. Kaya, ibig sabihin, hindi sila pare-parehas. 0. Try nating ipili natin siya. Yan. Yun, pwede na siya. Kaya lang, trim muna natin kasi may andun eh. Para dito sa kabila. Trim. Yan. Cutting edge. Ito. Tapos ito yung i-trim natin. Yan. Oh. Fillet. 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 Yan. Tapos, ito din. May naiwan. Oh, tapos ito din. PL. Gawa tayo ng polyline. Yan. Tapos fillet. Kung mapipili o yun, mapipili. Pag magkaiba kasi yung elevation, hindi mo mapipili yan. Magkukumbine sila kasi. Kaya dapat same elevation. Yan. Yan na yung tungkol sa roofing natin. Ngayon, punta tayo ng top. I-move natin ito. Move. Try natin 13. Yan. Boundary natin. BO. Yun. Yan. Ano ba yung height daw? Dapat total height. Ito. Ito.
Yan. 1.8958. Kaya extrude natin siya. Extrude. $1.8958. Tama ba? Tignan natin. Ulitin. 1.8958. Yun. Paano natin ganun? Ngayon, ganito yan. Control, click, yung edge, ibaba mo. Yan. Control, click yung edge, ibaba mo sa baba. Perpendicular to yun. Control, click, yun, ibaba mo ulit. Ganon dito. Control, yun. Ang height nito ngayon, ito ay, ito. Kaya click. Yun. Saka ko ibababa. Pag titignan mo yan, ang itsura ganyan ngayon. Pag project mo sa vanishing point sa perspective, ganyan siya. Oh. Yan. Di ba parang ang baba? Ngayon, pag kinontrol mo yung height dyan, yun natin. Yun. Yan yung sinasabi ko sa'yo na, hindi lahat 45. Yun. Gusto kong pataasin ito. Yan o. Mawawala sa 45 to. Ayan, di ba? Kasi pag tignan mo ang pag ito, pwede mo siyang pataasin dito. Yan o, magsasabay. Basta sa value of Z. So Z. Yan. Kunyari, pataasin mo. Li. Pataasin mo. Line. Click. 0.5. Pataasin natin. Yun. Set point. Yun. Binago na niya. Pataasin ko pa yan ulit, mas lalong mababago. Yun. I-ando ko. Ando. Balik natin sa original. Sa 45 tayo. Yung dati. Diba? Yan. Balik ko sa 2D wireframe. Yan. Move. Move ko siya. Yung kanina, 13 na distance. Tapos punta ko ng front. Ilagay ko siya sa taas. Guide ko yan. Kasi baka mali ang ma-snap. Yan. Move. Doon. Yan. Diba? Pag titignan mo ngayon yan, perspective natin. Yun, scene modes natin. Yun. Wala pang pasya. Diba? Yan o, di pa tayo nakagawa niyan. Ngayon, gawa ko ng guide para sa thrust. Move ko ulit siya. Move. 13. Yan. Kunyari ang trusses ko dito. Ang mga trusses ko, yung location dyan. Tapos dito. Siyempre, dyan talaga para sa main truss. Tapos dito. Yan. Ganon din dito. Dyan. Hanggang dyan lang pero. PL, i-trim ko yan. Trim. Tapos dito. Natural, dyan talaga. Yan. Ngayon, magbibigay na ako ng distance. Tingnan ko yung distance nito ay
Lapit natin sa katotohanan. 4.55. Okay lang. Dito ka agad. Sa gitna. Offset true mid between 2 point. Click. Click. Yan. Tapos trim. PL. Trim natin siya. Trim. Yan. Mirror. Mirror sa kabila. Yun. Ito, extend lang. Sobra na natin. Yan. Mirror ko to. Midpoint. Tignan mo mabuti kung okay na siya. Yan. Tapos kunwari dito sa may wall. Kaya offset ko siya. 1. Yan. Yan yung exact na kwan ng sa wall. Offset ko pa 0.1 para sa loob. Siya mapunta. Yan. Yan yung truss ko para dito. Tapos lagyan ko pa ng truss sa gitna. Yan. Ditong truss na to. Yun. PL ako, trimming ko to. Trim. Yan. Delete. Kung tinitignan mo halos hindi match yung mga distance, di nasa sayo na yun. Kung gusto mong pagkatlo ito, pwede rin. Yan PL. Tapos, yun, sa intersection, divided by 3. Divide. 3. Magkakaroon ng nodes yan. Yan. Alisin ko na to kung ayaw ko to. PL ako ulit. Yan. PL ulit. Tapos, huwag ko nang irisin yan. Or trim. Yan. Ganyan na kaagad. Tapos sa kabila din. Yun. Alisin ko na yung ito. Tapos ito. Yan. Ano bang kulang ko? Ito. Mirror ko. Kaiwanan eh. Yun. Tapos mirror ko sa kabila. Alisin ko muna to. Yan. Mirror ko sa kabila. Mirror. Yan. Pwede ko nang i-slice eh. SL sa diagonal truss muna ko. Yan. Yun, na-slice hanggang doon. SL. Ito din. Natural, may slice hanggang dyan. Kaya, ayusin natin. Shade boards natin para makita mo. Yan. Natural, ito magkasama yan. Pero i-slicein muna natin. May mga na-iwan pa eh. Para minsan SL, slice, ito. Yan. Tapos ito din, slice. Yan. Yan kailangan magkasama to eh. Yan sumubra. Pag titignan mo yan, ganyan siya Click ko. Kaya hatiin ko dyan. I-separate ko. Kaya, SL. Yan. Ngayon, i-union ko yung dapat i-union. Yung mga ito. Tingnan mo siya. Dapat ganun din siya. Kaya, union. Dito i-slice. Union ko muna to. Tapos ito i-slice ko to naiwanan pa rin. SL. Click. Yun. Union. Click. Click. Yan. Yan. SL. Pati ito din. Lahat ng diagonal traso. Tapos sa reeds. Yan tapos ito din. SL. Yun. Kailangan mag-combine to Union. Separate na sila
Ngayon, doon sa location ng mga truss, i-slice ko sila. SL. Yan. SL. Yan. SL. Yun. Pag tignan mo, di ba? Oh. Ngayon, sunod natin yung ibang side. Yan. SL para sa slice, click. Yan. Ganon din dito sa kabila. Pagsabayin na natin yung kabila. Yan. Click, click. Para sabay. Yun. Tignan mo, ganon ulit. Click, click. Yan. Kung ano yung last command, yun ang sinusundan niyang ilabas na may command. Yan. Enter ulit, click, click. Yun. Yan. Ito, iba na. Kaya, balik ko yun ko ulit. Ito pala, baguhin natin. Baguhin natin to. Gawin na lang natin na ganito siya. Yan, gawin natin. Yung truss na ito, parehas lang dyan. Yan. Tapos ito dudugtong na lang. Kapag ganyan. Kaya, i-union natin. Click. Click. Enter. SL, doon sa diagonal. Para sa truss ng diagonal. Yan. Alisin ko na to. Yan. Tapos, ano pa? Ito, alisin ko na rin yan. O kaya, diretso ko na rin doon. Yan. Yan. SL ko ulit. Ito. Ito ulit. Yan. Ngayon, ito naman. Ito. SL, click. Yan. Yan. Tapos ito, to the wireframe, ito. Truss yan, truss. Pero ito wala to. Ito yung truss. Yan. Pakita ko mamaya yan kung paano. SL, click, para sabay. Yan. Ngayon, pag tanggalin ko na ito, tanggalin natin na yung mga lines na hindi kailangan. Yan. Tignan natin kung okay na siya. May hindi pa na-slice. Pero at least may guide tayo dyan. SL. Yan. Tapos, yan yung mga trusses. Pag tignan mo yung distance, parang magkakalapit, tandaan mo, may tinatawag na structural design. 1.5 siya. Pag yung kanina na ginawa natin, yun, dito lang yung truss, tapos wala ito. Yung mga angle bar mo, baka malaki. Tapos pati purlins mo din. Pag masyadong malaki yung spacing ng trusses mo, magkakaroon ka ng sagran o kaya spray braces. Ngayon, pag magkakalapit yan, ang magiging yan, baka single angle bar ka lang, single truss. Kasi pag malaki yung spacing nito, yung mga trusses mo, baka double truss siya. Double yung top chord, double yung bottom chord, baka double din yung mga web members. Ngayon, dahil sa magkakalapit, baka pwedeng maging single siya. Ito yung figure na magiging para sa truss diagram mo na gagawin natin. Yan. Pag titignan mo yan, parang truss na Kaya lang wala pang mga web members, di ba? Yan yun. May hindi tayo na-slice pala. Kaya, balikan ko sa top. Ito yun. Yun. SL. Yan. Pag tingnan mo yan ngayon, mayroon na. Yun. Yan. Pagpunta tayo ng front, yan na siya. Yan. Alisin ko na to. Nang hindi ko kailangan na lines.
Tapos, tap ko ulit. Baka may na-erase. Kung wala, okay na. Ngayon, ilagay ko siya sa roof guide. Gawa ko ng layer roof guide. Roof guide. Yan. Gawin kong white. Nasa Windows ako, ilipat ko lang siya sa roof guide. Roof guide. Yan. Tapos, convert ko siya sa black. Click. Shift Control C. Base point. Click. Tapos delete ko siya. Balik ko siya doon. Base as black. Para magiging black na. Oh. Ngayon, pagpapasukan mo, ito yung sinasabi ko, pag pinasukan mo yan, yung black na yan, yan o. Yan. Roof guide siya. Pero, sa labas, pag click mo siya, Windows siya. Kaya, ilipat mo siya sa roof guide. Yan. Roof guide na siya. Kanina, pag i-click ko, ang lumalabas, Windows. Kasi yung Windows siya yung active. Nung pinis as black ko. Yan. Balik ko sa location. Move. 30. Yun. Pag titignan mo sa isometric, yun na siya. Yan. Tignan natin. Front. Yun. Oh. Ibig sabihin, yung intersection ng bottom chord mo tapos top chord, ganyan siya oh. Endpoint. Na, offset. You know. Oh. Tapos 0.05 na dalawang beses or 0.1, pwede yung shortcut din mo na 0.1. Yan. 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 Oh. Dito siya sa may corner ng beam. Kagaya ng nasabi kong una. Ayan. Ngayon, gagawa na tayo ng truss. Ikapit ko yung roof frame. Yan. 13. Yan. Naka-block siya. Naka-block din to. Yan. I-trace ko siya. PL. Diyan sana ako gagawa, kaya lang baka hindi mo masundan pag gagawin mo na yun sa'yo. Kaya nilabas ko muna. Yan. Tapos yung mga trusses, ilalabas ko na gagawin, tapos babalik ko rin dito, tapos ipasok sa block. Yan. PL, itong main truss natin, yan. Yun. Nasa kwan ako sa front. Nasa front ako. Hindi ako makakadrawing ng PL or polyline pag hindi ako naka-front. Front yan o. Front. Yan. I-move ko siya sa labas. Move. Yun. Hindi na ako naglagay ng distance kasi yun pa rin yung base point ko eh. Yan. PL para sa top chord. Click. Click. Tapos para sa bottom chord. Yan. Offset ako ng 0.025. Yan. Tapos offset 0.1 para sa 2.05. Yun. Fillet. Click. Dilitin ko na to. Yan. Hindi ko na kailangan yan eh. Yan. Oh. Yan. Tapos yung 1 meter. Offset 1. Tingnan natin yung intersection ng bottom chord. Ito yun. Yan. Error ko siya sa kabila. Yun. Kasi ko to. Kasi ko yan. Ilagay ko sa intersection ito. Yan. Oh. Bawasan ko yung T-post kasi dapat dyan sa bottom chord mag-intersect. Yan. Yun, kunyari spacing ko is 1.2. 1.2. Offset. Nawala. Yan. PL para sa web member.
Hindi ko kailangan idugtong dyan sa king post. Kasi ang king post, kunyari, double ka. Pagiging 1, 2, tapos sa likod 3, 4. Apat. Hindi dapat nakakombine sa mga web members. Kaya nga may sariling pangalan king post, tapos web members. Yung diagonal strat, tapos vertical strat. Yan. Yan. Error. Yun. Yung top chord natin kulang, extend. Tapos ito mirror natin para extend din yung kabila. Extend. Yun. Tapos delete. Yan. Ito. Ngayon, gawa ko ng T1 para sa truss 1. T1, T2. Pabayaan natin ituloy. Kasi hindi ko alam yung bilang ng truss natin. Red para sa T1. Tapos ito, kunyari yellow para sa T2. Idinaan kita sa truss diagram para alam mong gumawa ng truss diagram sa 3D. Kasi pag binanwal mo yan, kukumputin mo yan isa-isa. Mahabang kumputan yung truss. Matagal. Kaya, dinaan kita dyan para hindi ka mag-compute ng truss balang araw pag nag-estimate ka. Yan. Lagay natin sa T1 na layer. T1. Tapos, Shift, Control C doon sa top. Delete. Shift, Control V. Nasa Windows ulit. Pag kinlik ko yan, Windows. Kaya, ilipat ko sa T1. Ngayon, pag i-click ko, wala na sa Windows. T1 na. Yan. Move. Move natin. Para sa truss 1. Yan. Ipasok natin sa block. Click. Add. Tignan mo yung plus. Yan o. Add to working set. Yun. Copyin natin. Copy. Yung kaparehas dyan. Dyan. Sa pinaka-apex ng group. Ng ginawa nating group guide. Yan, perpendicular okay lang. Tingnan natin kung meron pa, wala na. Yan. Diba? Save natin. Pag titignan mo, meron na rin siya. Ngayon, dito tayo sa half truss. Yan yung mga kinukompute ko, yung mga nakikita mo na pinopost ko. Pinopost ko yon para makita mo na ganun dapat pag magbanwal ka, hindi yung tsamba. Pero pag sakad, walang tsamba dyan pag kinuha mo dyan. Basta sure na kinuha mo dyan. Hindi yung inimagine lang. Inimagine tapos nag-assume yun na, mali. Kinukompute lahat yun. Dapat alam mong mag-compute din. Galing ka ng STEM. Mga award mo puro tungkol sa mathematics. Kaya dapat marunong ka rin mag-compute. Yan. I-tap ko siya. Yan. Pasukin ko sa block. Itong 3D na solid para sa doon sa rough guide. Kunin ko yung isang truss. I-mirror ko siya 45 degrees. Mirror para magkaroon ako ng half truss. Click. Tapos eto. Andun sa baba. Yun. Basta lumabas yung endpoint, okay na yun. Yun. Meron na. Ngayon, bakit ko kinopya yan? Kasi yung distance na ito, tapos yung distance or length na yan, 45 ito, equal yan. Trigo, marunong ka sa trigo. Di ba? Kaya, alam mo rin siguro yan. Kaya, baka ang galing mo sa di mo alam i-apply sa actual. Maraming ganun. So, dapat di ka ganun. Yan. Ngayon, ilabas ko ito sa block. Minus. Ayan o. Remove from working set.
mawawala siya. Lalabas siya kasi. Tapos pag sinave ko, okay, nasa labas na siya. Yun, nakukopya ko na oh. Oh, makukopya ko na sa move ko na. Hindi ko nang kopyain, move lang. Yan. Kasi kailangan kong i-explode. Kasi pag ginalaw ko siya na nasa loob ng block, gagalaw rin ng mga ito. Kaya kailangan kong i-explode, explode. Tapos trim. Oh, trim. Ayaw mag-trim. Bilang ko. X. Explode ko. Tapos ito, stretch. Yan. Delete to kasi naka-explode na. Yan. Ibalik ko sa polyline or hindi na. Oh. Pwede mong ibalik sa polyline yan, PE. Tapos, do you want to turn it into 1? Yes. Yan. Polyline na yan. Pag kinlik mo yan, polyline na. CH. Yun. Basta nag-yes ka doon, magpo-polyline na yan. Ngayon, convert ko siya sa block ulit. Shift Control C. Yan. Delete. Shift Control V. Siyempre, dyan sa top ka eh. Nung top chord. Kaya sa top ng top chord din. Yan. Ito, ilalagay ko sa T2. Kunwari, T2. Yan. Tapos, pasukin ko yung block ng truss na yan. Kasi naka T1 yan eh. Pag kinlik ko T1 eh. Ilagay ko sa T2. Yun. T2. Tapos same. Same. Meron na siya. Oh. Pasok ko sa block. Tingnan mo. Wala pa siya dyan. Pasok ko siya sa block. Sa root guide. Yan. Pasok ko. Plus. Tapos same. Meron na rin. Oh. Balik tayo ng top. Yan. Ito siya ngayon. Yan. Ibig sabihin, T3. Gawa tayo ng T3. T3. Anong kulay natin sa T3? Kunyari green. Add pa tayo. T4. T4. Gawin ko sayan. Yan. Tapos add pa ako. T5. Yan. Anong kulay? Kunyari blue. Close ko. Pag sobra, didilitin ko mamaya. Diba? Oh. Yan. Ngayon ito, i-mirror ko. Mirror. Pasok ako ng block. Pasok ako sa block. Sa root guide. Ito kiniklik ko. Tapos, mirror. Mirror siya. Click. Kunin ko sa midpoint. Hawakan ko dapat yung midpoint. Yun. Basta makita mo na nakatapat tapos midpoint lumabas. Yan na yun. Yun. Diba? Oh. Hindi na ako gagawa ng ibang truss tapos mag-offset ulit ako. Pare-parehas lang yan. Oh. Yan. I-close ko siya doon. Oh. Doon. Ayan. Ganyan oh. Oh. Yan. Kaya gawa ko ng line para alam ko kung saan ko siya ikat. Yan. Tapos, ito ngayon, ilabas ko silang dalawa. Yun. Same. Oh, ito hindi nalabas to kasi hindi ko naman kilik yan eh. Ito. Hindi nakalabas yan. Ito lang. Oh. Tapos ito. Boom ko siya. Punta ko ng left or right. Ito. Yan. Tapos, isometric para makaguhit ako dyan sa side na to. Yan. Explode ko siya. X. Yun. X. Yun. Explode ko siya. Trim. Yun. Trim. Trim. Oh. Oh. Nagkaroon ako ng truss na para sa T3.
Yan, green. Shift Control C, delete. Shift Control V, click ko siya, Windows siya ulit kasi Windows yung ginagamit kong active na layer eh. Kaya ilagay ko siya sa P3. Tapos move. Doon sa top chord din. Top chord. Yan. Oo, di ba? Ang galing ng kwan. Pag manual yan, kinukompute mo yan, pati height nito. Oh. Yan. Ganon din ito. Kukopyahin natin lahat yan. Dito naman gagaling, pwedeng kunin mo sa main truss, okay yan. Kasi kakalahati oh. Kahit kunin mo dito sa main truss, okay lang. Kahit doon ay, okay lang. Oh. Copy ako. Pasok ako ng block. Kukopyahin ko to. Copy. Tapos kailangan ko rin kopyahin ito para may guide ako sa magiging base point. Base point. Yan. Kopyahin ko to sa labas. Yan. Tapos ilabas ko sa block. Yun. Delete ko to. Hindi ko na kailangan yan. Yan. Tapos save. Ngayon, saan ko kakatin yan ngayon? Kung dito. Itapat ko lang siya. Ayan o. Yan. Move ko siya sa taas. Kasi, pag tinignan ko sa side yan, di ko makita. Kaya move ko siya sa taas. Move ko. Kaya nga sinubrahan ko, di ba? Move. Taas ko. Tapos punta ako ng side. Yun. Diyan ko ikakat. Kaya explode ko. X. Tapos trim. Yun. Hindi ko kailangan to. Ito ngayon yung kailangan ko. Yan. Tapos, PL. Yan. Oh. Ilagay ko siya sa yung kanina, yung last natin green, kaya T4 tayo. Yan. Shift Control C. Yan. Nasa side ako. Yan. Enter. Deletein ko to, Shift Control B. Kaya lang pag kinlik ko, gaya ng sinasabi ko, nasa Windows siya kasi Windows yung active na layer na ginagamit ko. Ilagay ko siya sa T4. Yan. Isometric. I-move ko siya. Copy. Move. Yung endpoint na yan, ito yon. Diba? Delete ko na yan. Mirror ko siya bago ko ipasok sa loob ng truss guide. Mirror. Yan. Mirror din sa kabila na side. Yan. Mirror din dito sa kabila na side dito. Yan. Nalagyan na. Kopyahin ko sila para sa dito. Ito lang pala. Kung kopyahin yan kasi wala dito eh. Ito lang. Yan. Mirror. Sa gitna tayo. Yun. Hindi nagkaroon na. Meron din to. Kaya kopyahin ko dito. Mirror. Endpoint. Yun. Pag tignan mo yan, yun. Nabubuo na yung mga trusses. Truss 1, truss 2, truss 3, truss 4, truss 5. T5 na ba tayo? Tingnan ko nga. T4 pa lang. T4. Anong wala? Truss 1, truss 2, truss 3. Tama. Truss 4. Diba? Ngayon, doon ulit tayo. Ganon ulit. Punta ako ng block. Nakalabas pa pala, kaya pwede ko siyang kopyain. Copy. Para minsanan ko ng ipasok sa block ng roof guide. Yan. Yun, ito close. PL. Yan, hindi ako makadrawing. Line ang gamitin ko. Line. Yan.
Tapos, guide na line para sa base point. Yan. Copy. Move ko sa taas. Move. Yan. Tapos punta ako ng front. Kasi nasa front eh. Ito yung front mo eh. O, di ba? Front. Explode. X. 3. Oh, hindi pa rin naka-explode. Ayan. Ganito yan. PL. Kasi ibang side ako nag-drawing eh. O pag hindi ko makuha, ganyan lang. Sa intersection. O, tapos try kong pili kung same elevation sila, magpipili yan. O, magpili. Ulisin ko to, yun. Magpili. Ulisin ko to. Yan, pwede ko nang i-move ulit. Or i-block muna. Shift Control C. Ay, kailangan kong ilipat siya sa Trust 5. Yan. Shift Control C. Select. Enter. Deletein ko siya. Shift Control V. Kung saan ko siya sinilip sa base point. Yun. Tapos move. Click. Doon sa endpoint. Dahil yan yun. Yun. Alisin ko to. Alisin ko na rin mo. Yan. Tap. Mirror. Oh, nasa Windows ulit. Kaya lagay ko siya sa T5. Mirror. Yan. Tapos mirror sa kabila. Yun. Mirror ulit sa ibang side. Midpoint. Yun. Titignan mo yan. Yan yung mga magiging truss diagram mo. Ngayon, ilang truss na lang tayo. Tingnan mo ilang truss pa. Dalawa dito. 1, 2. Tapos yung tungkol sa diagonal truss. 1, 2, 3, 4. O bali. Ilang pang truss? 1, 2, 3. Plus 3. Kaya doon sa layer, ibig sabihin, T5 yan hanggang 8 tayo. T6. Yan. Tapos, gawin natin kulay magenta. T7. Gawin natin kulay white. Yan. Tapos, last na truss, T8. Kulay 8. Yung gray. Yan. Okay natin. Close. Yan. Gawin muna natin to. Punta tayo ng front. Yan. Tapos, isometric. Ilagay ko sa front para makadrawing tayo sa front. Yan. PL. Ito yon. Yan. Close. Close natin. Tapos, saan yung para sa button cord? Gawa tayo ng line. Ito yun. Ito yan eh. Yun. Oh. Hindi yan magkalayo, magkatapat yan. Yung location yan, tama yung ano yan. I-move natin. Move. Yan. Punta ako ng front, makikita mo. Yun siya oh. Oh. Yan. Same elevation lang sila lahat. Yan. Oh. Ngayon, gawin na natin yung truss na yan. Offset 0.025 sa thickness ng explode ko muna kasi buo sila eh. X. Yan. Offset 0.025. Yan. Tapos 0.1 para sa 2.05. Yan. Ito ngayon yung sa bottom cord. Trim ko, trim. Yan. Alisin ko to. Mirror ko to. Mirror sa sentro. Yan. Fillet. Yun. Hindi sila mag-join kasi line silang dalawa. Kaya PE, kung gusto kong mag-join sila, yan. Click. Yes. Yan. Pag sine-etch mo yan,
polyline. Yung isa, click ko, line. Pero pag pinili ko na yan, magkukombine sila, yan, magiging polyline na silang dalawa. Combine na eh, yan. O, trim ko yung sobra, trim. Ito yun. Delete ko to. Yan. Tapos PL. Walang ng distance yung sa IBS. Extend. Yun, tignan mo. Kaya kailangan kong extend. Extend. Delete. Yan. Deletein ko na rin to. Tapos polyline para sa king post. Tapos offset ako 1.2. Yan. Try kong 1.2. Malayo. Try kong offset 0.8. Yan. PL. Diagonal strut. Tapos vertical strut. Huwag na dyan. Yan. Tapos i-mirror ko to. Yan. Pwede siyang i-combine. Yan o. Join. J. Yan. Para pag in-LI ko, hindi na ako mag-a-add. Yan o. 2.64 yung length niya. O, pag mag-estimate, di ba? Yan. Ngayon, ilagay ko siya sa, wala pang bottom chord, kaya, balikan natin. Magkaiba sila kasi ng elevation, kaya, si X, ilagay ko siya sa tamang elevation. Yan, kopyahin ko, elevation. Right click, copy. Tapos, escape, iselect ko yung bottom chord, tapos punta ako ng elevation. Elevation. Hindi sila kasi magkaparehas ni negative 0.1, 0.42. Paste ko. Yun. Yan. Ngayon, same elevation na sila. Yun, nakadikit na doon. Yun. Ngayon, pwede ko nang ilipat sa layer na T6. Yan. Shift Control C para black na. Delete. Shift Control V. Tapos, nasa Windows ako, ilagay ko na lang sa layer na T6. Move. Yan. Tapos, may isa pa doon sa dulo. Ngayon, nasa front ako, gawa na lang ako ng polyline para alam ko yung i-trim ko sa truss na to. Yan. Copy. Yung pag-triman ko, copy. Yan. Punta ako ng front. Yun, doon ko daw i-trim. Yan. Explode ko to. Trim. Yun. Trim na. Ilagay ko sa endpoint ng top chord. Gawa ko ng polyline. Yan. Tapos delete ko to. Ilagay ko siya sa truss 7. T7. Yan. Ayun, ang problema ko kung saan ko hawakan. Kasi, tingnan mo, paano ko inidikit dyan. Hindi ko alam ang elevation nung base point dito. Madali lang naman kasi may pinagmulan ka na. Pinagmulan na yung truss mo na ginawa mo. PL, dito, tapos dyan. Ilagay ko lang doon sa endpoint ng top chord. Yan. Copy with base point ko na siya. I-unselect ko to. Shift Control C. Tapos delete. Shift Control V. Mali. Control Z. Shift Control V. Mali yata yung isa ko. Ayun. Tapos ilagay ko ulit sa kung anong truss na to. T7. Kasi sabi ko nga pag click ko, di ba Windows ang lumalabas. Kaya click ko siya. Ilipat ko siya sa T7. Ngayon, pag click ko ulit, T7 na siya. Yan. I-move ko na siya. Kahit sa grip ko, hawakan yung blue na yan. Yan. Move. Lagay ko siya doon.
Hmm. Yan. Pag tignan mo yan, magkatapat. Hmm. So, ito yung pinutol ko kasi. Oh. Ayan. Ngayon sa diagonal truss na tayo kasi tapos na natin yan. Diagonal truss, pag guguhit ka dyan, gagawa ka ng line polyline, kailangan andyan din yung UCS mo. Yun yung sinasabi ko na UCS, tapos dito ako ngayon. Iyan ang X ko, yung direction ng X, yung tungkol sa diagonal, tapos yung sa Y, dito sa taas. Yun. Pag titignan mo siya ngayon, ayan siya oh. Oh. Naka-align sa diagonal truss. Yan. Ngayon, makakagawa na ako ng polyline. Kaya, PL, kunin ko na to para alam ko kung saan yung top chord ko. Yan. Guhit ko na. Yan. Tapos, doon. Tapos, yan. Oh. X ko siya. X. Kahit dyan ako mag-drawing eh. Pwede eh. Ayan. Oops. X. X. Explode ko. X. Explode ko yung polyline. Ayan. Offset ako ng 0.025. Thickness ng grid type. Tapos offset na 0.1 para sa 2.05 para sa coordinates at top chord. Yan. Ayun, extend ko itong bottom chord. Yun. Yan. Hanggang maabot na yung top chord. Yan. O, pag titignan mo, pwede na akong gumawa ng truss. Didelete ko yung part. Click. Click. Lahat ng lines na yan. Click. Move. Yun. O. Offset. 1.2. Kunwari. Yan. 1.2 yung distance ko. Yan. O. Tapos, PL. Para sa diagonal strut, vertical strut, diagonal strut, vertical strut, diagonal strut, vertical strut. Delete. Deletein ko na to. Yan. Tapos yung key post, ibaba ko siya. Dito siya sa intersection. I-fillet ko na lang. Ay, hindi pala pwedeng i-fillet. Trim ko. Trim. Kasi, baka mamaya magkaiba ang size dito. Pag kinumpute sa structural, di ba? Kaya hindi ko pwedeng i-combine. Yan. Ngayon, PL, kagaya ng mga ginawa ko sa nauna, gawa ko ng line dito, tapos extend. Yun. Pwede ko na siyang ilagay sa truss 8. I-unselect ko ito ay truss 8. Shift Control C habang na-select na. Base point. Dito sa end point. Yan, delete. Shift Control B. Doon ko ibabalik sa end point. Yan. Yan. Ngayon, move ko. Move. End point. Tapos, yung end point kasi na yun, ito rin yun. Kaya, dyan ko inikit. Tignan mo, nagkadikit silang lahat. Sakto pati yung mga intersection. O, pag nagmamanual ako, kinukompute ko isa-isa yan. O, bakit ko kailangan i-compute isa-isa? Kasi may backup computation. O, kailangan yung backup computation. Yan. O, mirror natin para makopyahan yung ibang diagonal truss. Yun. Ganun din sa kabila. Dito na side. Side na ito. Yan. Midpoint. Yun. Pag titignan mo sila, iyan na yun. Buo na yung mga trusses natin. Yan. O, parang may naiwan pang isa na truss. Ito. Pero madali lang. Madali lang yan. Dilitin natin to. Punta tayo ng top. Wala pang truss dito. Paano ba mabubuo ito? Tapos ito. Malalaglag yan. Kasi walang didikitan eh. Kaya kailangan mo yung truss na yan. Paano? I-mirror mo lang ito. Kasi 45 degrees, di ba?
Mirror ko yan sa kabila. Yan. Pag titignan mo yan ngayon, so, ganyan siya. Kung di mo makita, palitan natin ng kulay. Yung Trust 8, gawin natin red ulit. Yun, naging red. Diba sobra? Trim ko lang ulit. Ang dali, diba? Ngayon, paano ko matri-trim yan? Kailangan ko ng UCS na ilipat dyan. Yan ang X direction ko, yung horizontal, tapos vertical sa taas. Yun. Yan. PL, polyline, para sa guide ko pag kinopya ko or minub ko mamaya, di ba? Click. Yan. Tapos yan na rin yung tungkol sa intersection. Move. Yan. Diyan ako mag-trim. Check ko nga. Check ko lang. Ganun talaga. Kailangan kong i-move yun. Ganun talaga. Kala ko kasi nagkatapat yan. Yung ito. Hindi naman pala. Kaya dyan ko i-trim. Ngayon pag in-explode ko yan, X. Yan. Tapos, hilain ko ito pababa. Yan na ang trim guide ko. Trim. Yun. Mag-trim na yan. Yun. Delete ko yan. Yan. Kailangan ito dito. Yan. PL. Ibig sabihin, magdagdag pa tayo ng truss. Hindi lang T8. T9 tayo lahat. T9 yung kabuuan ng truss. T9. Gawin nating kulay green para mas madaling makita kaysa dark color. Rose. Yan. Tapos lagay ko siya sa green na T9. Shift Control C. Select ko dito sa endpoint na yan dahil yan yung para doon sa pag baby's point na click, delete, Shift Control V. Yun, green na siya. Tapos ilipat ko siya sa T9. Move. Yan ulit. Tapos doon sa pinagmulan ng endpoint niya. Yun. Yung intersection, eksakto. Delete. Tapos isometric. Yun. Kumpleto na yung truss natin. Kailangan ko na siyang ipasok sa proof guide. Yan. Kasi hindi pa sila nagpasok yung iba na bagong gawa. Yan. Select ko na silang lahat. Plus. Yun. Kapasok na silang lahat. Save. Meron na rin dito. Tignan mo. Diba? Ngayon, alam mo bang may mali dyan? Sinadya ko yon para may daan kita sa pagre-remedyo. Tapos, yung karaniwang ginagawa ng karamihan. Gaya nito. Yan, 7 meters yan. Yan na yung length ng bottom chord nila. Mali yun. Tignan mo, lumutang. Ganito kung paano nangyari yan. Offset 1. Dahil sa pag-offset ng 1. Yan Yan. Di ba 1 meter yung roof eaves natin? Kaya nagkaganyan. In-offset ko kanina nung gumagawa tayo ng mga truss ng 1 meter. Pero mali yun. Magkaparehas lang sila dito. Karamihan, yung 7 na yan, yan na yung truss nila, yung tungkol sa bottom chord. Pero mali yan. Dahil pag susukatin mo yung actual na bottom chord, ito yun. Order ng beam, kabilaan. Yan. Yan dapat 7.23
Round off into digit. 7.23. Oh. Ngayon, i-remedyo natin. Madali lang naman. PL, yan. Pasukan ko isa-isa yung truss. Yan. Naka-block yung mga trusses. Isa-isa, di ba? Kaya pag click ko dyan, kunyari ito, ayusin ko to. Yan. Oh. Ang daling ayusin yan. Stretch ko lang. Stretch. Yan. Tapos, yun. Oh. Extend. Oh. Yan. Tapos kagad yung anong truss to? T1. Lahat bumaba, di ba? Oh. Tingnan mo yung mga naiwan. Oh. Same. Same tayo. Yan. Oh. Ngayon, ito din, oh. Oh, pasukan ko lang yan. Pasukan ko yung block na yan. Anong truss to? T4. Yan. Stretch. Tandaan mo kung ano yung nasa loob nito, yung dotted line na yan, siya lang yung ma-stretch. Pero yung nasa labas, hindi. Oh, yan naman talaga yung kailangan i-stretch, di ba? Yan, stretch natin, tingnan mo. Oh. Oh, tapos extend, di ba? Ang dali. Yun. Same. Oh, yan yung kagandaan ng naka-block. Yan. Oh, kagaya din ito, green. Yung green na yan. Pasukan natin sa block. Click. Gawa tayo ng guide. Yan. Move. Tapos, stretch. Baka ito yung diagonal eh. Click. Tapos, stretch natin. Ito yung gamitin natin. Yun. Oh. Extend. Tapos, may kulang. Extend. Delete. Oh. Same. Yan. Oh. Yung blue, may blue na truss tayo. Kaya, pasukan natin yung blue. Click. Oh. Ang na-click yung magenta. Okay lang. Ganun lang gawin natin ulit. Baka mali ang may snap. Move. Tapos, stretch. Yan. Tapos, tandaan mo yung gagalaw lang yung pinasukan mo na naka-block. Yan. O, tapos sabay extend. O. Yan. O, save. O, mayroon pa eh. O, pasukan natin. Sa block. Click. Yun. PL. Baka mali yung snap natin ulit. Yan. Stretch. Tapos, yun. Extend. Yun. Save na din. May mga naiwan pa. Kaya, pasukan. Lahat ng naiiwan. Yun. PL. Boom. Stretch. Extend. Save. Baka may mali na. Ayun. May mali na yata. Pasukan ko. Kasi may mali na, oh. Yan, oh. Nawala. Nawala sa dapat na location. Kaya ang gagawin ko dyan, pasukan ko. Click. Yun. Siya lang. Diba? EL. Hindi pwede. Punta ko ng top. Dapat. Tapos, yun. PL. Dyan ako sa endpoint. Tapos, perpendicular. I-move ko siya na malayo sa may mga ma-stop. Tapos, move ko. Yan.
Oh. Ayos. Diba? Hmm. Ganon dito, nawala yung bottom cord, nalayo sa dapat na location. Kasi hindi ako gumamit nga ng guide, kagaya ng kanina, yung ginagawa ko kanina, yung gumagawa ko ng pag ganito, polyline, yan, tapos move ko sa baba, tapos ako ko stretch. Kaya, lumayo, wala akong ganun kasi. Balik ako ng top, tapos, isometric, pwede rin ganito, yan. Ano yung value niya sa Y? ID. Ito. Di ba? Y. 3.4060. Yan o. 3.4060. Change properties ko to. CX. Yan. 3.4060. 3.4060. Yan. Oh. Hindi kumapit. Yan. Pag titignan natin, kung maayos na ang lahat, tuloy ulit natin para maibaba yung bottom cord. Yan, wala na yata. Wala na yata. Ito, ano ba to? Tingnan ko muna kung ano to. Saan to? Parang wala. Kasi kumpleto naman yung white na truss natin. Yan o. Yan. Nag-iisang white na truss. Kaya kahit irisin ko yan. Delete. Tapos save. Save. Yan. Punta ko ng front. Kung may naiwan pa, yun. Pasukan ko yan. Yung block niya. Click. PL. Bakit hindi nagagalaw to? Kasi, sabi ko nga, di ba? Stretch. Yung nakapasok lang. Yan o. Yung vertical. Yung horizontal. Yan. Nakapasok siya. Ito, may stretch yung dulo kasi nakapasok yung dulo. Ito, hindi nakapasok yung dulo. Yan. Kaya pag in-stretch ko yan, pati ito, kukuha. Yan o. Tapos extend. Yan. Tignan mo stretch ko, try kong mag-stretch. Tignan mo. Pag yan, wala akong ma-stretch. Yan. Pero pag dito, yung dulo, may stretch talaga. Naselect siya pero hindi may stretch. Dahil dito, wala yung end. Yan. Straight line yan eh. Hihilain mo yan, alangan na mag-yuyu. Yan. Yun. Save natin. Save. Yun. Makikita mo naman lahat kung okay na eh. Yan. Kahit sa side, makikita mo din pag may naiwan. May naiwan yung yellow. Kaya pasukan natin yung yellow. Yun. PL. Ito yung guide. Tapos stretch. Stretch natin. Yun. Tapos delete ko to. Extend. Yun. Tignan mo, ito yung beam. Nasa corner na ng beam. Kanina dito. Andun sa taas. Tapos lutang. Nakalutang siya. Yan. Save natin. Kung mayroon pa, ayusin natin. Basta mayroon pa. Select. Yung green. PL. Guide. Tapos move. Stretch. I-stretch ko ito na ganito. Na hindi ma-select yung dulo nito. Yan o. Dapat itong dulo lang na to. Yan, ganyan. Kasi pag ganyan, mali. Tingnan mo select ko. Pero pag ganito ay, yung sa dulo lang, magkaiba. Kaya pag
I-stretch ko yan, dapat i-select ko ng ganito. Yung nasa dulo lang, pera na yung nasa taas na endpoint. Hanggang sa dulo. Kailangan hindi maisama yung dulo ng line na yun. Yan. Yan. Tapos, stretch. Yun. O. Ha? O. Delete. Save. Yan. O. Tapos, ang bilis na ayos, di ba? O. Nakapatong na sa beam. Sa roof beam. Yan. Pag titignan mo yan, pag sinave mo, tapos napitan mo, lahat sila nakapatong na sa corner ng beam. Lahat. Nung inayos natin. Kanina, lutang yan. Ito, siyempre, mas nakausli yun. Nakausli. Kaya, ganyan. Ibig sabihin, magkakat ka ng ganyan. Hindi naman pwedeng iusog mo pa doon to, iisa yung slope nila. Pag inusog mo yan doon sa end ng column, yung ito, yung ends. Mangyayari, pati ito dapat, lahat sila. Oh. Oh, yan. Oh,